Mula sa pagiging isang batang namamasura noon hanggang sa kanyang pagiging isang Olympic silver medalist, kahanga-hanga ang kwento ng tagumpay ni Carlo Paalam. The Philippine Showbiz List presents the Olympic silver medalist Carlo Paalam Success Story. Early life. Si Carlo Paalam ay pinanganak sa Talakag, Bukidnon noong July 16, 1998. Tumira din siya noong maliit pa siya sa Balinguan, Misamis Oriental. Ang kanyang ina at ama ay nagkahiwalay nang si Carlo ay 6 na taong gulang pa lang. Pagkatapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, sina Carlo kasama ang kanyang ama at mga kapatid ay iniwan ang Balinguan at pumunta ng Cagayan de Oro upang maghanap ng mas magandang pamumuhay. Nangangalakal daw noon ng basura si Carlo sa landfill ng Cagayan de Oro. Ang kanyang mga kapitbahay ang nag-encourage sa kanya na sumali sa isang local tournament na kilala sa kanila ang Boxing at the Park. Pagkatapos silang makita si Carlo na nagbaboxing sa likuran ng kanilang bahay. Napanalunan ni Carlo ang kanyang unang boxing match sa edad na 7 at ginamit ang kanyang napanalunan upang pambili ng bigas para sa kanilang pamilya. Ang kanyang coach na si Elmer Pamisa ay naalala pa ang kanilang unang pagkikita noon ni Carlo ng 11 years old pa ito. Ayon sa kwento ni Coach Elmer, si Dondon, ang palayaw ni Carlo, nang makita daw niya ito ay may sparring session sa isang anak ng isang local boxing coach. May dala daw itong sako, madumi at walang tsinelas. Namumulot daw ito ng bote at mga bakal. Dagdag pa niya na naawa daw talaga siya noon sa batang si Carlo kasi syempre masipag ito at magaling. Kung mamumulot lang ito ng basura, sayang daw ang abilidad nito dahil magaling at matapang ito at mabait pa na bata. Pagkatapos noon, pinasok nila ang batang Carlo sa weekly boxing at the park events kung saan kumikita noon si Carlo ng 100 to 200 pesos kapag sasali ito sa isang laro. Noon pa man, tinanong ni Carlo si Pamisa kung pwede ba niya ito maging coach, isang partnership na inaasahan ng batang Carlo na magtatagal. Sabi daw nito na sana wag siyang iwan ni Pamisa. Pangako naman ni Pamisa sa kanya na hindi niya ito iiwan. Humiling din daw ang batang si Carlo na sana kung may laro siya, si Pamisa na lang ang maging coach nito. At sagot naman ni Pamisa na walang problema. Kaya hanggang ngayon ay magkasama sila. Career. In-scout ng mga local officials si Carlo noong 2009 pagkatapos siyang mapanood noon sa Boxing at the Park tournament at napasali siya noon sa boxing training program sa Cagayan de Oro. Sumali si Carlo sa Philippine National Team noong 2013 at nagsimulang mag-compete para sa international level. Noong 2017, ang flyweight na si Ian Clark Bautista at ang junior flyweight na si Carlo Paalam ay ang dalawa lang sa 6 na boxers mula sa Pilipinas na pinadala sa 2017 Southeast Asian Games na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Noong 2017, si Carlo ay 19 years old lang noong panahon na yon. Ang pinakabata sa kanilang team, siya ang pinalit kay Rogen Ladon, ang 2012 Olympian. Ang Executive Director of the Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Ed Pixon ay sinabi noon na, "We're quite excited about Carlo. I saw him when he was a young boy paraded by Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno as the future of Philippine boxing. That time could be now." Bilang ang pinakabata sa kanyang mga senior squad, maraming benepisyo na natanggap si Carlo nang dahil nakasama niya madalas ang mga experienced fighters gaya nila Charlie Suarez na lumaban noon sa light welterweight sa Malaysia. Dagdag pa ang mga coaches niya na maraming experience na sa international at Olympic tournaments. Sinabi ni Carlo noon sa isang interview na dahil siya ang pinakabata sa kanila, sinusunod lang niya sila at anuman ang ginagawa ng mga senior ay ginagaya niya dahil gusto niya na matuto mula sa kanila. Taong 2016 nang manalo ng silver si Carlo sa 2016 World Youth Championship sa St. Petersburg, Russia. Noong 2017, nakakuha siya ng gold medal mula sa laban niya sa Astana President's Cup sa Kazakhstan. Ganoon din sa 10th AIBA International Boxing Tournament. Ngunit hindi lahat ng tournament ay nanalo si Carlo. Noong 2017 SEA Games, ang Filipino light flyweight ay unang na-eliminate pagkatapos ng isang dubious decision loss kay Muhammad Fuad Redzuan ng host nation na Malaysia. At noong ring 2018 Asian Games, si Carlo Paalam ay nagpaalam rin pagkatapos ng isang split decision loss against sa Indian boxer na si Amit Panghal na 3-2 sa Jakarta, Indonesia.
Makikita noon sa mukha ng 20-year-old na si Carlo ang pagkadismaya habang nasa stadium na inanunsyo ng Barker ang close victory para kay Amit na sinamahan pa ng mga hiyawan mula sa mga Indian supporters at nagpatahimik sa Filipino fans. Sa isang interview, ang mangiyak-ngiyak na si Carlo ay sinabi sa reporter na binigay ko na lahat pero binigay ng mga judges sa India. Wala akong magagawa, wala akong control sa mga judges. Noong 2018, sa first Thailand International Boxing Tournament, tinalo ni Carlo si Omid Ahmadisafa of Iran sa isang unanimous decision to rule the light flyweight division of the 2018 Thailand Open International Boxing Tournament at the Indoor Stadium Homemark in Bangkok. Ito ay isang malaking panalo sa 20 years old na si Carlo dahil ilang buwan gaganapin na naman ang Asian Games. Tinalo rin dito ni Carlo si Ryusei Matsumoto of Japan, Samak Seihan of Thailand, and Tu Po-wei of Chinese Taipei bago niya mapanalunan ang kanyang gold medal match. Noong 2019, nauwi niya ang kanyang unang Southeast Asian Games gold medal. Sa 2019 Southeast Asian Games na ang host ay ang Pilipinas. Hindi lang ito, nabawi rin ni Carlo ang kanyang 2017 SEA Games loss kay Muhammad Fuad Redzuan ng Malaysia. Pinakita rito ni Carlo ang kanyang pagnanasa na manalo una pa lang ng kanyang match na nakascore siya sa isang standing 8 count against kay Redzuan. Napasama siya sa 2020 Summer Olympics pagkatapos niyang ma-qualify sa pamamagitan ng IOC BTF standings by virtue of their highest standings in the respective weight categories in the Olympic qualifying rankings. Nangyari ang kanilang qualifiers bago ikansila ang ibang mga qualifying tournaments dahil sa COVID-19 pandemic. Pinakita ni Carlo ang poise at experience nang talunin niya si Ramesh Ramani ng Afghanistan at pumasok sa next round ng Asia-Oceania Boxing Qualification Tournament para sa 2020 Olympics sa Amman, Jordan. Nanalo si Carlo by 5-0 win gamit ang kanyang range at superior counter-punching kay Ramani sa round 16 ng flyweight class. Kinailangan rin niya talunin si Amit Panghal of India na tumalo sa kanya noon upang makasama siya sa semifinals para automatic siyang ma-qualify para sa Tokyo Olympics. As of April 2021, si Carlo ay napabilang sa number 12 sa rank ng men's flyweight division sa Amateur International Boxing Association. Olympic silver medalist. Noong nakaraang Tokyo Olympics, muntik na sana makuha ni Carlo ang gold medal pagkatapos niyang ibigay lahat sa kanyang laban. Pinakita ni Carlo kagustuhang manalo pagkatapos ma-knockdown sa first round. In desperation mode, nagpatuloy si Carlo going toe-to-toe sa kanyang kalaban sa last 2 rounds. Nagbigay siya ng ilang solid blows ngunit hindi niya matumba ang kalaban. Ngunit dahil sa masaklap na split decision, pabor kay Galaliev Fai ng Great Britain, ay hindi nauwi ni Carlo ang gintong medalya. Ngunit nagbunyi pa din ang Pilipinas sa pagkapanalo ni Carlo paalam ng Olympic silver medal. Mangiyak-iyak na sinabi ni Carlo na ang medalya na ito ay simbolo ng kanyang buhay. Dati siya nangangalakal at ang medalya ay gawa sa mga tinapon na gadgets. Mula ito sa basura, kaya nakonekta niya dito ang kanyang buhay. Doon niya daw hinuhugot ang kanyang inspirasyon. Nagpasalamat si Carlo sa lahat ng bagay na nangyari. Sa kanyang mga laban ay kasama niya parati ang kanyang coach, isang partnership na sinubok na ng panahon. Ani Carlo, siya yung kasama ko nung maliit ako. Hanggang ganitong edad, kasama ko pa rin siya. Sobrang saya ko nga po kasi kasama ko siya dito. Milyon-milyon ding pabuya ang inaasahang matatanggap ng 24 years old na si Carlo paalam matapos siyang magwagi ng silver medal sa boxing flyweight division sa Tokyo 2020 Olympics. Tinatayang aabot sa 20 million pesos ang matatanggap ni Carlo katulad din ng natanggap ng kapwa niyang silver medalist sa boxing na si Nesty Peticio. Makakatanggap siya ng 5 million pesos mula sa gobyerno alinsunod sa nakasaad sa Republic Act 10699 kung saan ang mga silver medalist sa Olympics ay tatanggap ng nasabing halaga. Makakatanggap din siya ng pabuyang pera mula sa private sector. 5 million pesos mula sa MVP Sports Foundation ni Manny Pangilinan. 5 million pesos mula sa negosyanteng si Ramon Ang. 3 million pesos mula sa Phoenix Petroleum Philippines. 2 million pesos mula kay Representative Mikey Romero. Ang flag carrier ng bansa na Philippine Airlines ay magbibigay naman ng lifetime pledge na 60,000 mabuhay miles kada taon, kaya makakabiyahe siya dito man o sa labas ng bansa ng libre. May free 25 flights rin siya mula sa Cebu Pacific para sa domestic and short-haul destinations. Inaasahan namang marami pa ang bubuhos na pabuya kay Carlo, katulad na lamang sa gold medalist na si Heidelin Diaz, silver medalist na si Nesty Peticio, at bronze medalist na si Yomir Marshall. Congratulations, Carlo Paalam!
I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!